Good morning! It's Thursday morning again. So, natatawa ako dun sa mga videos na nakikita ko na yung mga Meralco bills na nakakaloka yung mga bills ha. Grabe yung price. Para kang may sariling internet shop sa bahay. Nakita ko naman yung mga bahay maliliit tapos mga fan lang talaga. Yung mga basic lang talaga yung meron. TV nga sira, diba? So, ang OA. So, sana ma-rectify ng Meralco, nakakaloka. Ikaw, syempre, pag ikaw naka-receive ka ng bill ng more than expected, yun nga super, yung isa 37,000. Ano ba yan? Grabe naman. Syempre, saan mo kukunin yung ganyang price? So, it happened to me before when I was in a townhouse. Kasi yung townhouse, gated siya, diba? Tapos, may tatlo siyang gate and security guard before you can get in. It's a small community, small townhouse. But behind it is squatters area. So, pag gusto naming mamili, punta ka lang sa kabilang gate. Iba na yung community dun sa kabilang site. So what happened is, I think it's just me, my son, and a maid living in the townhouse. And then I think my usual bill, may TV, may aircon, may fan. Syempre basic. And then I think my usual bill is around 1,000. Tapos naka-receive kami ng 20,000 bill. So, sinabihan ko yung owner nung townhouse na yun yung bill namin, which is way too much the normal. Tapos, syempre, tumawag sila ng police and tumawag sila sa Meralco. So, dumating yung Meralco with police. Tapos, chinek nila yung meter. Tapos, pag-check nila ng meter, yung buong community dun sa likod namin was affected. I was connected to us kasi it happened na namatay yata yung kuryente a few times, which is kala ko lang nagka-brown out tapos bumalik, alam mo yung ganun. Pero yung pala, yun na pala yung time na kumakabit sila sa namin. So ang daming jumper, yun yung na-discover nila. So hindi kami pinagbayad at the end kasi nga obvious naman, nakita nila na it wasn't our fault. So sabi ko sa kanila, even you investigate kasi yung kung ano lang yung laman ng bahay, tapos kung ano lang yung mga ginagamit. I mean, yes, we have microwave, pero may maid nga, so may nagluluto everyday. So gamitin man namin yun, it's just a few times, diba? So kahit pagamitin namin lahat yan sabay-sabay, it will never end up having that kind of bill. So yun yung nangyari. So it was resolved. So sana ganun lang. Pero nga, ang dami nakaka-receive. So it looks like may parang mali talaga dun sa may fault dun sa Meralco. So sana ma-rectify yun. Nakakaloka. Yung isang nanay, galit na galit siya. Grabe. Siyempre, di ba? Yung kanya ata, 7,000 eh. So, nakakaloka talaga yung mga ganun. But anyway, ang napansin ko lang, nakakaano rin. Ako kasi, pag tumitingin ako ng mga videos and mga yan, gusto ko, pag tumitingin ako dun sa videos ng isang tao, I look at behind as well. Kung magulo ba, maano. So, dun mo malalaman yung background ng tao. Kung magulo yung surroundings. Iba naman yung nagpapak ka. Syempre, magulo yun. Pero yung normal life, chaos. Diba? So, pag inikot mo yung wala sa order yung gamit, ayan, may laman yung table ko. But, yes, makikita mo na yung background is chaos. So, yung iba sinasabi nila, yung TV sira, yung fan sira, yung ganto sira. Bakit nasa bahay pa? Tanggalin nyo na yan. Kasi malas yung ganun. Yung mga clutter, tanggalin nyo na yan sa bahay nyo. Kasi malas. Plus, maliit na nga yung bahay. Tapos maganon pa yung marami pang magulo. 'Di ba? Ang dami naman 'di ba mga aesthetic na pinakikita na it's an example kung paano mo yung small space gagawing homey, gagawing sarap tirhan, 'di ba? Pag malinis. So, yung mga nakikita ko, sana ayusin niyo yung bahay niyo, nakakahiya i-show off na magulo. Tsaka yun din, isa din yun. For example, kung wala ka namang trabaho,
ayusin mo na lang yung bahay mo. Even na it's a small na magulo. Meron akong client yung bahay niya old. Tapos yung ibang part ng house is not there anymore. So, okay lang, pero yung bahay malinis. Even that super old, ang linis ng bahay. So, hindi siya because yung lumaki din ako sa bahay ng lola ko, panahon ba ng ata ng Kastila yung bahay namin, pero malinis. Naku, pag winax namin yung floor nun, wagas, tsaka binubunot. So, yun lang. Hindi issue yung luma yung bahay. Maliit yung space. Hindi yun issue. Ang issue is yung clutter. So, kung magbawas kayo ng clutter, just put yung minimum table, chair, para maganda siyang tignan, malinis at magaan sa buhay. So, yun lang yung payo ko na. Ang dami ko kasi nakita usually, yung mga nagreklamo sa Meralco na yan, ganun yung bahay na nakita ko na parang, nakita kung ako yun, nakatira sa ganung bahay, madidepress ako. Alam mo yun, yung ganun yung feeling ko. Kasi gusto ko yung, hindi nga ako dito gusto ko na umupo, tas may nakita akong kalat, tatayo pa ako eh. It bothers me so much. So, yun lang, sana, try to live in a clean environment. I know it's clean, and I know how you prepare your food kasi Pilipino tayo, pero yung surroundings, 'di ba? Meron akong kilala before na ang dami-dami nila sa family. Tapos yung isang room lang sila nakatira. Pero yung floor pagka nilinis yung floor, pwede kang kumain sa floor. Talagang sinasabon yan. Pinupunasan, nililinis every day. So, kahit yung iba nga dyan, nasa squatter pa eh. Pero pag lumabas ng bahay, planchado yung damit. Yung ganun ba? So, it will help your full personality sa lahat ng bagay. So, 'di ba, nakakagaan ang buhay, nakaka-motivate, masaya, 'di ba? So, hindi dapat hindi kailangang malaki, basta malinis. For me, number 1 yung kalinisan, yung organize, yung surroundings. May time din ako na nagfa-file up yung gagawin ko, pero I made sure that at the end of the week gagawin ko siya. Diba? So, yun lang. Ako yung floor ko, kailangan yan. Spotless. All the time. Yan yung Pag naapakan ko, ayoko yung parang sandy yung feeling ng sa paa ko. Pag naapakan ko na, ako. Pero before naman sa Philippines, kahit wala naman tayong vacuum, twice a day, pinawalis yung floor. So, yun lang. Kung yung kalat, yung damit, kung madaming damit na hindi na ginagamit, itapon nyo na yan. Kasi hindi na kailangan. Pag magulo, heavy yung bahay, ako nga gusto ko everything white. Pag lumaki na yung talaga yung mga anak ko na medyo talagang na sila, everything will be white. Kasi for me, gusto ko clean. So, yun lang. So, yun lang yung advice ko na if your house feels, unwelcoming, dapat yan pag dumating yung friends mo, okay yung house mo. Huwag niyong na yan yung normal. Hindi yan normal. Tsaka hindi siya ewan ko lang, what's the point of keeping them? Diba, sira na nga. Tapos sometimes, nowadays, mas mura pang bumili na lang ng bago kaysa ayusin eh. Diba? Ayusin niyo yung motor ng electric fan. What for? Diba? Bili na lang ng bago. Magkano lang ba? Diba? Pag-ipunan na lang kaysa. Ganon din na almost yung price nung mga motor na yan eh. Tapos yung service pa niyan, di ba? Charge over on top of the charge. So, linisin niyo yung mga bahay niyo. Masarap yun sa buhay. Nakakagaan, tapos nakaka-motivate, tapos masaya yung feeling magaan sa buhay. Okay? Advice ko lang yun. Bye!